Ang video na ito na kumakalat sa internet ay nagpapakita ng kakaibang kalagayan ng isang 15 years old na dalagita na umano'y nasawi matapos makunan ang video. May sabi-sabi na dahil daw ito sa isang sakit, ngunit iginiit ng kanyang mga mahal sa buhay na dahil daw ito sa isang kaibigan na may malaking inggit sa kanya. At ang kaibigan daw na ito ay may kakaibang relihiyon na kayang sumira ng isang tao. Ang masaklap na kinahinatnan ng dalaga ay nangyari sa Venezuela at nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong komunidad. Si Nariely Yanesi Cacharuco Guillen ay isinilang noong February 22, 2004. Ito'y sa La Guaira, dating estado ng Vargas sa Venezuela. Siya ang unang anak na babae ni Andre Guillen at ng lalaking kanyang kasintahan noong panahong iyon na si Jose Gomez. Kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa pagkabata at buhay pamilya ni Nariely at tila naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Kalaunan muling nag-asawa ang kanyang ama na si Jose at ang kanyang ina na si Andre ay nagkaroon din ng bagong karelasyon. Ang apelyido ng bagong karelasyon ng kanyang ina ang naging apelyido ni Nariely. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae sa panig ng kanyang ina at ang dalawang pamilya ay may mabuting relasyon. Inilarawan si Nariely ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang masayahin at aktibong bata. Tulad ng karamihan sa mga naninirahan sa baybayin, mayroon siyang espesyal na pagkahilig sa dagat. Ayon sa ilang mga source, mayroon siyang bahagyang kapansanan sa pag-iisip. Gayunpaman, tiniyak ng kanyang mga kamag-anak na hindi ito totoo. Anila, siya ay isang napakatalinong dalaga at palaging nakakakuha ng mataas na marka. Pagkatapos ng elementarya, nag-aral siya sa isang technical high school sa kanilang lugar at doon ay nagpakita siya ng matinding hilig sa sports na naging mahusay sa paglalaro ng kicking ball. Sa Venezuela, ito ay isang formal na sport na karaniwang nilalaro ng mga babae. Mayroon itong mga patakaran na kahalintulad ng sa baseball, pero sa halip na hampasin ang bola gamit ang bat, ito ay sinisipa ng mga manlalaro. Noong 2019 sa edad na 15, siya ay nasa ika-4 na taon na ng high school at ayon sa kanyang ina, ang kanyang pangarap ay mag-aral ng medisina. Iginiit ng pamilya na ang kanyang edad ay naaayon sa kanyang antas ng pag-aaral na sumasalungat sa haka-haka na siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Dagdag pa, si Nariely daw ay isang napakamahiyain na dalaga at meron din itong hika. Bukod dito, noong 2017, siya ay na-diagnose na may lipothymia at syncope. Ang lipothymia ay isang babala kung saan ang isang tao na dumadanas nito ay makakaramdam ng hilo, panghihina at parang mahihimatay pero hindi tuluyang nawawala ng malay. Samantala, ang syncope ay totoong pagkawala ng malay. Kahit sandali, ito ay magdudulot ng biglaang kakulangan ng pulang likido sa utak. Sinabi ni Andre na ang karamdaman ng kanyang anak ay nagmumula sa emosyon dahil dumadanas ito ng iba't ibang stress tulad ng paglalakbay, pagsusulit at pagtatalumpati sa paaralan. Sa mga sandaling iyon nahihimatay si Nariely, ngunit mabilis din siyang nakakabawi. Noong kalagitnaan ng 2019, lumipat sa kanilang komunidad ang isang 19 years old na dalaga na nagngangalang Stephanie Caroline Rodriguez Jimenez o tawagin nating Stephanie, na nagsasabing galing siya sa estado ng Miranda sa Venezuela pa rin. Ayon sa mga ulat, umupa ang pamilya ng dalaga ng isang bahay ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ni Nariely. Bagamat may 4 na taong agwat sa edad ni Nariely at Stephanie, hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Unti-unti silang nagkakilala at napagtantong magkakasundo sila. Hindi nagtagal, halos araw-araw na silang lumalabas ng magkasama, pumupunta sa shopping mall, parke at maging sa sinihan. Walang nakikitang masama ang pamilya ni Nariely sa pagkakaibigang ito at tinatawag pa ngang mama ni Stephanie ang ina ni Nariely. Siya ang palaging humihingi ng permiso dahil siya ang mas matanda at palagi niyang sinasabi sa ina ni Nariely na ibabalik niya si Nariely sa tamang oras at hindi pa sila kailanman lumabag sa anumang patakaran ng alinmang panig. Madalas na natutulog si Nariely sa bahay ni Stephanie at gayon din si Stephanie sa bahay ni Nariely. Ang tanging hindi gusto ng ina ni Nariely ay ang relihiyon ni Stephanie. Si Stephanie ay tagasunod ng Santeria, samantalang si Nariely at ang kanyang pamilya ay matibay na mga Kristiyano. Para magkaroon ng kaunting konteksto tungkol sa Santeria,
Ito ay isang relihiyong Afro-Caribbean na nagmula sa Cuba, kung saan pinagsasama ang Katolisismo at mga tradisyong Yoruba mula sa Afrika. Kinikilala ito sa pagsamba sa mga orisa, ang mga Diyos o Espiritu na karaniwang iniuugnay sa mga santo ng Katolisismo. Kabilang sa kanilang mga ritual ang sayaw, tugtugan, lalo na ang paggamit ng tambol, pag-aalay ng pagkain o hayop, at espiritual na konsultasyon. Mahalaga rin sa santeria ang panghuhula o divination na ginagamit upang humingi ng gabay o lunas. May mga tinatawag na santero o santera na nagsisilbing pari o manggagamot sa komunidad. Bagaman isang relihiyong mayaman sa kultura at paniniwala, ang santeria ay kadalasang isinasagawa ng palihim dahil sa patuloy na diskriminasyon at maling pag-unawa ng iba. Ayon sa ilang mga source, sinubukan ni Stephanie na ipakilala kay Narieli ang mga gawaing ito. Ayon sa mga post sa social media ng dalawa, kapag sila ay pumupunta sa beach, nagsasagawa sila ng ilang mga ritual na pinapaniwala ni Stephanie kay Narieli bilang mga kasunduan ng magkaibigang matalik. Ngunit ayon sa ina ng dalaga, ang lahat ng ito ay nauugnay sa santeria. Kaya isang gabi ng December ng parehong taon, dumating ang ina ni Narieli mula sa kanyang trabaho sa Caracas at agad napansin na may bracelet si Narieli. Batay sa kanyang karanasan, alam niya na ang bracelet na may berde at dilaw na beads ay ginagamit ng mga tagasunod ng santeria. Nang tanungin niya ang kanyang anak kung sino ang nagbigay nito sa kanya, kalmado nitong sinagot na regalo ito mula sa kanyang kaibigan na si Stephanie para protektahan siya. Ang ina ni Narieli na halatang galit dahil binigyan ng kanyang anak ng ganitong uri ng proteksyon na hindi naaayon sa kanilang paniniwala ay inalis ang bracelet. Sa ilang mga ulat sa media, sinasabi na itinago ng ina ang bracelet at sa iba naman ay sinasabing sinira niya ito. Anuman ang nangyari, ang tiyak ay mula ng araw na iyon, hindi na muling tumapak si Stephanie sa bahay ni Narieli. At ayon sa mga kamag-anak at kaibigan, mula rin ng araw na iyon ay nagsimula ang paghihirap ni Narieli. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, si Narieli ay palaging isang napakalusog na bata. At gaya ng nabanggit natin kanina, isa rin siyang napakamasayahin at punong-puno ng buhay na gustong lumabas sa maraming lugar. Ngunit sinabi ng kanyang ina na mula nang alisin niya ang porseras na iyon, nagbago ang mga bagay. Ayaw nang lumabas ng bahay ni Narieli. Gusto na niyang matulog buong araw. Wala siyang energy para sa anumang bagay. At bukod pa roon, tila palagi siyang malungkot. Dagdag pa rito, ayaw niyang kumain at talagang napunta siya sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Para pasiglahin si Narieli, hiniling ng kanyang ama sa ina na pasamahin si Narieli sa Caracas ng ilang araw. Malapit na ang pista ng Pasko at gusto niyang bigyan siya ng ilang mga regalo. Ngunit ang biyaheng iyon ay hindi naging maganda. Nang sila ay nasa bus stop, naghihintay sa bus na magdadala kay Narieli kasama ang kanyang ama, ilang saglit ay bigla siyang nahimatay. Malapit sila sa isang ospital kaya agad naman siyang nadala. Lumipas ang ilang araw, kasama pa rin ni Narieli ang kanyang ama, marahil ay para makabawi siya ng kaunti. Sa puntong ito ay tila maayos ang lahat, hanggang sa pagkabalik niya sa kanilang bahay ay hindi bumuti ang mga bagay. Ikinwento ng ama ng dalaga na noong December 23, pinasundo niya itong muli. Ngunit muling nawalan ng malay si Narieli habang nasa Caracas. Mula sa puntong iyon, magkasalungat na ang mga bersyon ng pangyayari. Ayon sa mga ulat, noong Lunes, December 30, habang ang kanyang ina ay nasa kabisera, muling nawalan ng malay si Narieli. Agad na bumalik ang ina kasama niya sa La Guaira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lubusang nakabawi ang dalaga. Karamihan sa mga kwento ay nagtutugma na noong umaga ng Martes, December 31. Nagising si Narieli at nakaranas na ng isang kapansin-pansing pagbabago at nagpapakita ng kakaibang mga sintomas. Ikinuwento ng ina ng dalaga na ang pag-uugali ng kanyang anak ay ibang-iba sa karaniwan. Wala itong focus at tila wala sa sarili. Bukod dito, agresibo itong sumasagot at nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang lakas. Dinagdag din niya na halos hindi ito nagsasalita. Sa panahong iyon, tuluyan na itong tumigil sa pagkain at nagkaroon ng ilang mga spasms kaya napuno ng violet ang kanyang katawan. Dahil sa labis sa pag-aalala, dinala ng mga magulang ni Narieli ang kanilang anak sa isang ospital kung saan sinabi sa kanila na maayos ang kanyang pisikal na kalagayan at nirekomenda nila ito sa iba pang sentro ng kalusugan. Doon ay sinagawa sa kanya ang ilang mga pagsusuri sa pulang likido. Ngunit lahat ng mga resulta ay normal naman.
kaya hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa dalaga. Sa bawat araw na lumipas, lumalala ang kalagayan ng dalaga. Ilang araw siyang nanatili sa kanyang silid nang hindi kumakain, kaya binibigyan siya ng kanyang mga kamag-anak ng mga likido o malalambot na pagkain sa tulong ng isang syringe. Talagang hindi siya nagsasalita at ang kanyang mga pupil ay lubusang dilat. Sa pagtatangka makipag-usap ni Narieli, pinigyan siya ng kanyang ina ng papel at lapis at hiniling na sumulat ito, ngunit hindi niya magawa. Sinubukan niyang idikta mismo ang ilang mga salita para tignan kung may galaw nito ang kanyang kamay. Ngunit ito ay isang walang saysay na pagtatangka. Hindi niya napasulat si Narieli ng anumang bagay sa papel. Talagang napakahirap na kalagayan ang makita si Narieli sa ganoong paraan. Kaya labis ang lungkot ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit mabilis nilang naisip na maaring biktima siya ng isang uri ng pagkukulam. Sinabi sa kanila ng mga taong malapit sa kanilang bahay na maaari nilang dalhin si Narieli sa pari na malapit sa kanilang komunidad. Ngunit nagpasya ang pamilya ni Narieli na dalhin siya sa isang evangelical center. Sa totoo lang, dito ay hindi siya natulungan. Si Narieli umano'y pinagdasal sa center at marami pang iba ang ginawa sa kanya. Ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Dahil sa desperasyon, nag-record ang kanyang ama ng isang video kung saan makikita ang dalaga na hindi mapakali, walang focus at parang nasa ilalim ng masamang espiritu. Pagkatapos ay pinadala niya ang recording sa kanyang ninong na tila may kaalaman sa pangkukulam at hiniling na konsultahin nito ang dalaga. Ibig sabihin, susuriin niya ito sa espiritual na aspeto. Dito kinumpirma lamang ng lalaki ang kanilang pinaghihinalaan. Si Narieli ay nasa ilalim ng bisa ng isang uri ng mahika at nirekomenda na magsagawa ng paglilinis na isang ritual para mabawi ang pisikal at espiritual na lakas ni Narieli. Kaya sa pag-asang makahanap ng lunas sa kanyang paghihirap, noong January 2, 2020, dinala siya ng kanyang pamilya sa isang spiritual or spirit center kung saan sinasamba si Maria Leonza, isang babaeng Diyos na may malaking impluensya sa mga espiritista sa Venezuela. Ipinahihiwatig ng ilang bersyon na ang unang ritual na paglilinis na isinagawa kay Narieli ay tila nagkaroon ng positibong resulta dahil siya ay naging kalmado at relax. Gayunpaman na makabalik siya sa kanilang bahay, muling lumala ang kanyang kondisyon. Ayon sa lokal na pahayagan, muling dinala ng ina si Narieli sa Spirit Center at doon sa loob ng 9 na araw, isinailalim siya sa iba't ibang sesyon. Kabilang dito ang mga pagligo sa ilog sa gabi na may layuning alisin umano ang masamang sumpa na ipinataw sa kanya. Gayunpaman gaya ng inaasahan, hindi naging maganda ang resulta at sa halip, nagkaroon ito ng masaklap na katapusan. Noong madaling araw ng January 11, 2020, si Narieli na 15 years old ay biglang nasawi. Ayon sa mga ulat, tinawagan ng kanyang ina ang mga otoridad upang ipaalam ang nangyari. Ang mga detective at isang forensic team ay pumunta sa Spirit Center upang kunin ang labi at simulan ang investigasyon. Pagkatapos ng visual na inspeksyon kay Narieli at isinasaalang-alang ang mga kalagayan kung saan siya nanirahan sa mga nagdaang araw, sinabi ng mga eksperto nang hindi nagsasagawa ng maraming pagsusuri na sa kanilang palagay maaring nasawi ang dalaga dahil sa ilang mga problema sa paghinga. Ito umano'y dahil sa paglubog niya sa ilog sa gabi. Malamig ang tubig, hindi angkop ang temperatura at nagkaroon ng lahat ng mga kondisyon para magkaroon siya ng mga problema sa paghinga. Dahil ang mga problemang ito ay hindi ginamot, sa halip ay muli siyang inilubog sa parehong ilog. Malinaw na hindi maganda ang naging resulta para sa kanya. Ngunit kinailangan nila magsagawa ng maraming pagsusuri upang ganap na matukoy ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Gayunpaman mula sa simula pa lamang, hindi tanggap ng kanyang mga kamag-anak na ang pagkawala ni Narieli ay dahil sa anumang natural na dahilan. Sinabi nila na sigurado silang nawala si Narieli dahil sa umano'y masamang sumpa na ipinataw sa kanya. At ang taong sumumpa sa kanya, gaya ng madalas nilang sabihin, ay ang kanyang kaibigan na si Stephanie. Pinaniniwalaan nila ito dahil gaya ng nabanggit na natin, si Stephanie ay nagsasanay sa santeria. Habang sinusubukan ng mga otoridad na alamin ang buong katotohanan ng sitwasyon, kumalat sa social media ang video ni Narieli, ang video na kinunan ng kanyang ama. Dahil dito maraming tao sa loob at labas ng Venezuela ang nakapanood nito at maraming tao ang naniniwala na ito ay isang kaso ng possession. Mabilis na kumalat ang mga espekulasyon tungkol sa sanhi ng kanyang pagkawala, na maling isisi ang lahat sa mga espiritista. Sinabi ng mga tao sa social media na hindi ito isang uri ng sakit. Ang totoo ay sa gitna ng kanilang pagluluksa,
Kumbinsido na talaga ang pamilya ni Narieli na ito ay nauugnay sa mga kakaibang pangyayari. Hindi nila matanggap ang ibang paliwanag at ang malinaw na kasangkot dito ay si Stephanie lamang. Isang dalagang mahigit 15 days nang hindi nila nakikita at hindi man lang lumapit sa bahay ni Narieli para tanungin ang kalagayan nito. Nakakagulat na noong araw na ipinaalam ang pagkasawi ng dalaga, si Stephanie ay lumitaw sa bahay ng lola ni Narieli kung saan gaganapin ang kanyang burol. Agad siyang pinalibutan ng mga tiyahin at iba pang kamag-anak ng dalaga at sinimulang pagalitan. Kumbinsido na may kinalaman siya sa pagkasawi ni Narieli. Halatang kinakabahan, sinubukan ni Stephanie na kumbinsin sila na wala siyang alam na may sakit si Narieli at wala siyang kinalaman sa pagkasawi nito. Ngunit lalo pa siyang pinagalitan ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ipinamukha nila sa kanya na alam niya ang nangyari at binastos pa niya si Narieli sa social media. Ilang araw kasi bago iyon, nagbahagi siya ng isang nakakabahalang mensahe kung saan sinabi niyang pinagtatawanan niya ang mga buhay at nakikisalamuha lang siya sa mga wala ng buhay. Dahil ang mga ito ay hindi kailanman nagsisinungaling. Para sa mga kamag-anak ni Narieli, ito ay isang panunukso at sinasabi ni Stephanie na mayroon siyang koneksyon sa kabilang buhay. Ngunit na mapalibutan na siya, sa huli ay inamin ni Stephanie na gumawa siya ng trabaho kay Narieli. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ito. Gayunpaman, kinukunan ng video ng mga kamag-anak at kaibigan ni Narieli ang buong pangyayari at agad na kumilos ang ama ng dalaga. Dinala niya si Stephanie sa mga otoridad upang magbigay ng kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa ama, muling sinabi ni Stephanie na gumawa nga siya ng trabaho kay Narieli. Tungkol sa kung bakit niya ginawa ang umano'y trabaho na ito, mayroong dalawang bersyon. Ang una ay nilapitan ni Stephanie si Narieli na may ganitong intensyon na dahil nagsimula na makipag-date si Narieli sa isang lalaking gusto rin ni Stephanie. Ang isa pang bersyon ay bagamat naging magkaibigan sila at nagkaroon ng natural na pagkakaibigan na magkasama na sila, nagkagusto silang dalawa sa parehong lalaki at pinili lang lalaki si Narieli kaya naghanap si Stephanie ng paraan upang makapaghiganti. Alin mang bersyon ng tama, ang sinabi ni Stephanie o ang nalalaman sa media ay tuwing pupunta siya sa bahay ni Narieli, kumukuha siya ng ilang damit, kabilang ang underwear at kumuha rin siya ng tinidor na ginamit ng dalaga. Ayon sa ama ni Narieli, inamin ni Stephanie na nagsasagawa siya ng ritual gamit ang mga damit at iba pang mga bagay na kanyang ibinaon kasamang isang gunting sa isang libingan sa sementeryo sa La Guaira. Ang kanyang intensyon ay makipagkasundo sa kaluluwa para saktan ng kanyang kaibigan. Ayon din sa ama ni Narieli, nangako si Stephanie na dadalhin niya ang mga opisyal upang hukayin ang mga bagay na ito. Ngunit walang tala na pumunta ang pulisya sa lugar o nagsagawa ng anumang inspeksyon sa sementeryo. Dahil dito ang reklamo laban kay Stephanie ay hindi na proseso at ilang oras pagkatapos ay pinalaya siya dahil sa batas ng Venezuela ay hindi naglalaman ng anumang krimen na nauugnay sa mga gawaing may kinalaman sa relihiyon. Hindi nagtagal kumalat ang isang bersyon na nagdagdag ng isa pang layer ng misteryo sa kwentong ito. Lumilitaw na sa panahon ng ritual sa sementeryo, kumuha si Stephanie ng lupa, buto at abo mula sa isang labi na nasa isang libingan. Pagkatapos ay dinurog niya ang bahagi ng buto at inihalo ang lahat ng sangkap upang maghanda ng isang bagay na tinatawag na buhangin ng patay. Napalihim niyang sinimulang ihalo sa pagkain at inumin ni Narieli. Ang impormasyong ito ay malawakang iniulat at pinag-usapan ng publiko, ngunit hindi ito kailanman itinuring na legit na mga otoridad. Hindi nagtagal pagkatapos isagawa ang forensic examination sa labi ni Narieli, isiniwalat ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Ito ay bronchopneumonia at respiratory insufficiency na nagdulot ng hypoxia. Ibig sabihin, tumigil sa paggana ang kanyang utak dahil hindi ito nakatanggap ng sapat na oxygen. Bukod dito, nagpakita siya ng malnutrisyon at dehydration. Bagamat pinalaya si Stephanie, unang iniulat ng mga otoridad na naaresto nila ang 2 taong nauugnay sa kaso na hindi isiniwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit pinawalang sala sila ilang araw pagkatapos. Hindi malinaw kung sila ay kabilang sa mga espiritista, sa pamilya ni Narieli o sa kanilang mga kaibigan. Marami ang tumuligsa sa mga magulang ng dalaga dahil sa pagdadala nito sa lugar na iyon at hindi sa isang doktor. Sa kabilang banda, isinalang-alang ang mga resulta ng forensic analysis. Muling napag-usapan ng unang hinala ng mga eksperto na si Narieli dahil sa paglubog sa ilog na may napakalamig na temperatura ay nagkaroon ng kahirapan sa paghinga. Sinabi rin na ang dalaga ay nalantad sa iba't ibang uri ng usok na ginamit sa mga ritual na ito, kung saan sinubukan nilang pagalingin siya.
Kaya ang lahat ng ito ay nagdulot ng mga sakit at bilang resulta nga ang kanyang pagkasawi. Marami ring usap-usapan tungkol sa umano'y dinurog na mga buto na ibinigay ng kanyang kaibigan na si Stephanie para kainin niya. Maraming taong nag-isip na maaring hindi direktang ginawa ni Stephanie ang pagkukulam kay Narieli. Ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga buto na naglalaman ng bakterya at iba pang uri ng bagay, ito'y maaring nagdulot ng bacterial infection na nakaapekto sa kanyang nervous system at utak. Ngunit sa forensic analysis, walang nakuhang impormasyon tungkol dito. Marami ring usap-usapan na si Narieli ay nagdusa mula sa schizophrenia. Para sa maraming tao, ang mga sintomas na ipinakita niya sa mga video na kinuna ng kanyang mga kamag-anak ay malinaw na mga sintomas na hindi maganda ang kanyang mental health. Ang lahat ng mga espekulasyon na ito ay kumalat sa social media at ang mga pahayagan din ay nag-ulat tungkol dito. Mahigpit na tinanggihan ng mga magulang ni Narieli ang lahat ng mga hinala. Sinabi nila na hindi siya nagdusa mula sa anumang sakit sa pag-iisip at palagi siyang malusog at masaya. Bagamat inamin nilang dinala nila siya sa espiritista, tinanggi nila na nandun ang dalaga sa loob ng 9 na araw at araw-araw siyang isinailalim sa iba't ibang ritual. Iginiit nila na pagkatapos ng huling pagpunta roon ay nadala pa nila ang kanilang anak pa uwi. At nasawi ito nung madaling araw ng Sabado. Kaugnay ng salaysay na ito, nakuha ng forensic team at ng pulisya ang labi mula sa bahay ng pamilya at hindi mula sa lugar ng espiritista gaya ng unang espekulasyon. Bagamat inanunsyo ng mga otoridad na binuksan na ang isang investigasyon, hanggang ngayon ay nanatili ang mga contradiction tungkol sa mga pangyayari at maraming espekulasyon tungkol sa pagkawala ng dalaga. Ang kanyang kwento ay puno ng misteryo at maraming mga katanungan ang hindi pa nasasagot. Iginiit ng pamilya ang paghingi ng katotohanan at hustisya at sinabi ng ina ng dalaga na tanging sa banal na hustisya na lamang siya naniniwala. Sinabi rin ng ina na pagkatapos nilang ilibing si Narieli, nagtayo sila ng isang altar sa kanyang alaala at nagsagawa ng isang tradisyonal na 9 na araw na nobena kung saan ang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay ay nag-alay ng kanilang mga panalangin para sa kanyang payapang pamamahinga. Tungkol kay Stephanie, sinabi ng ilang mga source na pagkatapos ng kaguluhan ay maraming tao sa komunidad ang nagturo sa kanya bilang responsable sa pagkasawi ni Narieli, maging sa pamamagitan ng umano'y pangkukulam o sa umano'y buhangin na ibinigay niya. Dito nagpasya ang dalaga na lisanin ang Venezuela. Hindi alam kung saan bansa siya nagpunta at kung nasaan siya sa kasalukuyan. Hanggang sa panahon ng pagsasagawa ng investigasyon para sa video na ito, walang pag-usad sa investigasyon. Bagamat lumipas na ang ilang taon, patuloy pa rin itong pinag-uusapan sa buong mundo, lalo na sa social media. Isang nakakagimbal na kaso, isang medyo komplikado, at isa ring kaso na maraming hinala na nagpapalabas ng maraming konklusyon sa mga tao. Para sa marami, si Narieli ay nagdurusa mula sa isang sakit sa pag-iisip. Kaya tumigil siya sa pagkain at nag-asal ng ganoon. Dapat sana ay humingi ang kanyang pamilya ng tulong sa mga professional sa mental health at hindi sa mga espiritista. Marami pa rin ang naniniwala na si Stephanie ay gumawa ng isang uri ng pagkukulam sa kanya at ang mga hindi naniniwala dito, ngunit naniniwala na may ginawa si Stephanie ay patuloy na nag-iisip na ang buhangin na ibinigay niya ay maaring nagdulot ng isang bagay kay Narieli. Ang mga magulang ng dalaga, ang kanyang kaibigan at ang mga espiritista ay hindi pa humaharap sa mga otoridad o hindi pa binuksan ang isang formal na investigasyon laban sa kanila. Kaya ang pagkasawi ni Narieli ay nanatiling ganito na lamang. Maaring hindi na magkaroon ng anumang pag-usad sa investigasyon at ito ay mananatiling isang kaso na sa alaala na lamang ng mga tao sa internet kung saan patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Naniniwala ka bang may kinalaman si Stephanie? Tama ba ang desisyon ng mga magulang na dalhin siya sa mga espiritista? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!